Malay mo. Baka yung pinag-aawayan niya ni Tita Lon dun sa kanila, Ma'am Shimari, baka pera pa ni Dave yun. Kasi bakit magka may jerjeran dyan? Tayo pa yung ginawa nilang content at katatawanan, di ba? So ngayon, mga katekram, ito po nga naging live ni Ma'am Shimari, hindi po naging biro, no? Malaki po ang naging damage. Dito ako nakakuha, no? Ng lahat. Nakadun pa yung picture ko, pinag-uusapan nyo pala ako dyan. Huwag niyong i-divert sa bembangan yan. Kahit anong kabibembangan nyo dyan, yung pera ni Dave, ibalik ninyo. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin, ito pong ilan sa mga reactors, defenders ho ni Tekram, na kung saan ho ngayon ay talagang lalong lumalala ang kanilang awayan sa social media. Nagbabalitan po ng mga sinasabi na nakikita ho natin, ito po yung mga ka-apekto talaga kina Tekram, mga bayan po natin. At higit sa lahat, mag-i-enjoy ho ang mga anti-Tekram. At isa na nga po dyan ay si BJ. Pag-uusapan po natin ngayon yan. Pero bago po yun, siyempre paalala mo na si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po natin i-follow, pwede pong i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre po, supportahan po natin mga kasamahan po natin sa Team Kalingap, sa community po ni Tekram, at higit sa lahat, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at sina Tekram ho. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin ito pong patungkol sa mga defenders, reactors ho ni Tekram. Bagamat hindi naman po lahat, mangilan-ilan lang. At sa ngayon ho, ang medyo na-highlight po talaga ay si Ma'am Shimari at saka po si MJ. Dahil yung iba naman ho, ibang sponsors, wala naman pong channel. So paminsan-minsan, na-interview po nila, naririnig natin yung sinasabi nila. So hanggang ganun lang po yung mga natin. Pero ang naka-highlight po talaga ay si Ma'am Shimari at saka po si MJ. Siya nga po pala, wag niyo pagkamalian po, ako man po personally, wala akong dapat kampihan po sa dalawa. Kung tayo man po ay isa sa mga reactors, nire-respeto po natin yung mga kasamahan ho natin. Ang sa atin po dito ay mga punto lang po. Sino nga ba ang may katwiran? Sino nga ba ang nagsisinungaling? At sino ang nagsasabi ng totoo? At sino ang maapektuhan dito sa mga pangyayaring ito? Una po, syempre ho ako napapansin natin, si Tekram ho talaga ang isa sa mga maaapektuhan. Lalo't hindi naman po sila sanay sa mga ganito. Yung may mga defenders na nag-aaway-away, syempre ho kung tatanungin natin sila, ayaw nila ng ganon. Kasi alam nila magkakasama yung mga defenders reactors. Kaso nga lang ho, nandyan na po yan mga kabayan po natin. Kaya ang pakiusap po natin hanggat maaari sana, una, wag nating idamay yung programa ho ni Tekram. Sila, dapat ho hindi masira yung ganong paningin ng mga viewers ho natin. Pati ho siguro yung pag-name drop sa kanila. Kung sakasakali man po may nakakausap tayo sa kanila, wag na ho nating i-public yun. Kasi malay ho natin, lahat naman kayo kinakausap. At yun naman po ay part ng pakikisama. Mga naging kasamahan, mga dumalaw sa kanila, o kung mga dati ng mga kakilala. So makikipag-usap po yan. Pero pagdating po sa issue, ang nakita ho natin dito, sa malamang iiwas po sila. Kamukha halimbawa, yung isa sa mga post po doon sa Tekram Kids, nabasa po natin yon. So ramdam ho natin na talagang kung may issue, ayusin yung mga issue, huwag silang idamay. Hindi damay dapat ang programa. So ngayon pupuntahan po natin itong pinag-uusapan natin na lumalala ho ang sagutan. At mukhang sa tingin po natin, ang highlight talaga ay si Ma'am Shimari at saka po si MJ. Bagamat yung iba po sa mga Tekram reactors, nakita ko ho, kamukha ni Papa Ver, ni Ballpoint Man, sa tingin ko po binabalansi nila. Parang ayaw naman nilang may kampihan at ang gusto nila ay magkaayos talaga. At yung iba naman ho, sa tingin natin, medyo kumakampi naman kay Ma'am Shimari, yung iba naman mas kampi kay MJ. So nandyan na po yan, given na po yan mga kabayan po natin. Pero ang bottom line po niyan, yan po ay makakasira. Sabi ko nga po, lagi sa mga patungkol sa bangayan, kahit po sa Team Kalingap, kahit po may katwiran ka, kahit ikaw ang tama, ang paningin ng mga viewers natin, kasiraan po ninyong dalawa. So dito po sa dalawa, ang aking konklusyon po dito, sa tingin ko po, pareho naman may mali. Sa malamang lamang po na ang isa, mas matindi ho ang pagkakamali. Ano mga kabayan natin? Hindi ko napapangalanan po. Yun po ay sa pakiramdam lang po natin. Pero inuulit ko po, yun po ay hindi makakatulong sa channel ng bawat isa. Hindi po yun makakatulong sa mga viewers na kakampihan ka. Kasi sa malamang ho, kung may kakampi sa'yo, marami rin pong magagalit sa'yo. Yun po ang reality mga kabayan po natin. Sa tagal na po natin sa social media, sa mga ganitong bangayan ng mga kasamahan ho natin. So ang sa akin po dito, kung maayos po yun ng mas maaga, private, mas maganda.
tapusin ng mas maaga. Pero kung ayaw nyo po, wala ho tayong magagawa. Isa lang po ang masasabi po natin dito, nagbubunyi, nag-i-enjoy ho ang mga anti-Tekram. At ang isa po dyan ay si Joseph Sangrio. Ano po? So ipaparinig ko po sa inyo kung ano po ang naging reaksyon ho ni BJ. Ito po yung ilan. Okay, balik na tayo dito ha. Balik na tayo dito. Test dilim, namamanid ata si TR. Balik tayo dito ha. Pero hindi namin nakakalimutan yung 2.7. FYI ha, hindi namin nakakalimutan yung 2.7. Naandito yon, nasa resibo yon. Okay, balik na tayo dito ha kay Japina. Hindi nyo kami maliligaw sa mga jerjera na yan. Hindi nyo kami maliligaw. Pinag-uusapan lang namin to kasi nga, baka makakuha rin kami dito ng ano, malay nyo, yung pinag-aawayan nilang pera dyan, pera pa ni Dave pala. Oh, malay mo. Baka yung pinag-aawayan dyan ni Tita London sa kanil Ma'am Shimari, baka pera pa ni Dave yun. Oh. Tuloy tayo ha, tuloy tayo. Mag-vlog ka na rin, Jason. Para, pumapapel ka na rin, di mag-vlog ka na din. Mag-reaction video ka na din. Si TR nga, di pumapapel. Akala nila ay magwawatak-watak talaga. Tayo pa yung... kakatawa talaga yan. Kasi bakit magka may jerjeran dyan? Tawag dito, tayo pa yung ginawa nilang content at katatawanan, di ba? So ngayon, mga ka-Tekram, ito po nga naging live ni Ma'am Shimari, hindi po naging biro. Malaki po ang naging damage. Okay. So yun nga po, sa in-your... Malaki daw naging damage. Bakit kaya malaki ang naging damage? BJ, akala ko ba tinapo mo na yun? Hindi si Noje yun. Yung isa yun na nagsabi na ayaw ko daw tanggalin kasi para daw sa ads, para daw kumita daw ako. Kaya yun, tinanggal ko yun. Hindi si Noje yun eh. Hindi si ano ba yun? Basta yung isa yun. For your information, si Kuya Rolly po ay sumagot sa kanya. Okay. At sinundan po natin ito ng pagpapaliwanag nung nakaraang araw kung ano ba talaga yung mga... Sabi ni Esther Point, malaki ba naging damage o naging butas? Butas. Pangyayari. Pero dumadaan ang araw po, mas lalo pong nagkakaroon ng tension sa likod ng camera, no? Dahil lingid po sa inyong mga kaalaman, ang Tekram sponsors po ay ang siyang kaalitan ni Ma'am Shi ay sobra na pong nakapektuhan. So, tingnan nyo ha, kaalitan. Tekram sponsors ang kaalitan, Tekram Defenders. So ayun po mga kawain po natin. Dito po sa unang narinig po natin, ang sinasabi niya, diversion. Kumbaga daw ho, para matakpan yung issue doon sa 2.7 million mga kabayan po natin. Siguro po ituloy natin, kuha na lang po tayo ng mga putol-putol siguro para lang magkaroon tayo ng idea. Kasi ang haba po ng live niya, umabot po ng 3 oras. Ito po, panoorin po natin ito. Pumasok kayo kay community para magparinig sa akin. Yun ang goal nyo. Kahit saan. Kahit saan ano. Ay, palagay ko to, planado talaga. Planado tong away na to. Na nagkaisa yung mga baguhan para pagpiestahan si Ma'am Shimari. Planado yan. Kasi sa mga live pa lang niluluto na po nila yung away . Sa live pa lang nila, niluluto na po nila yung away, tinitrigger nila si Ma'am Shimari. Na hanggang sa dumating yung time, nakapag-live na si Ma'am Shimari. Planado yung mga yan. Planado yan. Ikaw, Fen. Grabe yung bibig mo, Fen. Kailan ba yung live na yun? Sobra. At ikaw ang isa sa bumalahura kay MJ. Yun ang totoo, di ba? Sabi ni Virginia Avalos, Brother Jose, ipaliwanag mo nga kung ano yung jerjeran. Ay, hindi niyo po naintindihan pala yung jerjeran. Halimbawa, si Japina saka si Marius Linus Obrom nag-jerjeran. Kung ano yung maisip ninyo, kung ano yung una ninyong maisip, yun yung kahulugan nun. Halimbawa, alam nyo na yun. Kung ano yung una ninyong maisip, halimbawa, si Ma'am Shimari saka si The Community nag-jerjeran. Kung ano yung una ninyong maisip, yun yung kahulugan nun. Gets po ba ninyo? Basta kung ano yung una nyong maisip. Diba? Ganun po yun. Ganun ang ibig sabihin nun. Ganun yun. Maraming meaning kasi yun. Lourdes James, sino po si Peter? Yung fans ni Japina. Si Peter daw, kajerjeren daw ni Japina. Sabi ni Ma'am Shimari yan ha. Hindi pa rin a-absent ko si Ma'am Shimari doon kasi wala siyang pinapakita ng resibo. Sila ang nag-uusap-usap. Sino kaya yung pel na yun? Tungkol sa inyong dalawa. Siniraan nila ako eh. Siniraan ako ni Johara, kay Peter. Huwag mo awayin si Ma'am Shimari, brother. Kakampi na yan sa atin. Aalis na yan. Wala na, pinapatalsik na nga po sa Tekram community. Sabi ng mga supporters ay, okay lang mawala si Ma'am Shimari. Basta wag lang ang sponsor. Naghanap ako ng hindi pwede to. Sisiraan na lang ako ng ganun. Di ba? Hindi pwede yun. Ipakita mo sa amin, excited yan. Pakita mo sa amin kasi
Yan lang yung magpapatunay na inosente ka talaga, hindi sa mga salisalita. Hindi sa mga salisalita yan. Magpapatunay na inosente ka talaga yung resibo. Okay, tuloy tayo. Ang ginawa ko, naghanap ako ng proof. Sabi ko, hindi pwede. Ayun na, papakita yata niya. Bakit ganun? Wala naman akong kasalanan. Naalala ko, may pinag-usapan kayo na mga Jepay. Ah, Kepay, Jepay. Ano yung Kepay, Jepay? Jepay. Bumalik ako dun sa, Ayan na, nagbabakrid na. Ito na, baka ipapakita na. Dali, pakita mo, Ma'am Shimari. Excited na tayo, excited na. cheesy, no? Nako. Nasaan na yun? Diba? Kepay, Jepay daw. Kepay, Jepay. Ano yung Kepay, Jepay? Jepay, Kepay. Nako, doon ako nakakita ng mga usapan nyo Okay. ng mga malalaswa. Sobrang laswa. Nasaan? Sobrang baboy. Okay. Kayo ang nagsalita, hindi ako. Nasaan yun, nasaan? Dolly, Nasaan nga? Nasaan? Pakita mo sa amin. hindi ako ang nagsalita ng malalaswang ibinibintang mo sa akin, kundi ang grupo na kakampi nyo ngayon. Okay. No? Ayan, dito ako nakakuha, hindi nakikita yan. Dito ako nakakuha, no? Ng lahat. Nakadun pa yung picture ko. Pinag-uusapan nyo pala ako dyan. Nakadun o, tinan nyo. Oh, Ang grupo na kakampi nyo ngayon. okay. Ayan, dito ako nakakuha, hindi nakikita yan. Tinan nyo. Dito ako nakakuha, no? Ng lahat. Oh, naroon yung picture ko. Siguro pinag-uusapan nyo ako dyan. Ini-imagine nyo ako ng kajerjeran dyan. Mako-confirm natin yung bimbangan dyan. Kung sino yung nagsalita. Pero anyway ha, ito ha, paalala po ha, hindi po natin nakakalimutan yung 2.7. Huwag nyong i-divert sa bimbangan. Ha? Huwag nyong i-divert sa bimbangan yan. Kahit anong kabibimbangan nyo dyan, yung pera ni Dave, ibalik ninyo. So yun po mga kabayan po natin, nag-i-enjoy po si BJ. Nakakita po natin dito sa mga nire-reactionan niya. Sa part po ni MJ, sa part ni Ma'am Shimari. So nag-i-enjoy po siya. At narinig natin yung about sa bimbangan, Jerjer, yung ilan sa mga narinig po natin kay BJ. Pero yung parang hina-highlight niya po ay yung patungkol pa rin po sa pera. 2.7 million mga kabayan po natin. So yun po talaga ang hindi niya po makalimutan yung patungkol po sa 2.7 million. Tapos bukod po doon, yung ilan pa po sa mga sinabi niya, siguro narinig naman po natin doon sa video. Hindi ko na po i-explain ng masyadong mahaba. Basta kitang-kita po natin, ito po yung pagpipiestahan ho talaga ng mga kumakalaban po kina Tekram o kaya yung bang minamasama, yung nangyayari po, lalong-lalo na po yung patungkol po kay Dave, mga kabayan po natin. At sa tingin ko po, hindi lang po kay Brother Jose yan. Baka sa mga kasamahan niya, sa malamang ho, ay nagbubunyi, nag-i-enjoy po sila. Natutuwa sila mga kabayan po natin. So, panawagan natin sa mga reactors, defenders ng Tekram community. Pinaka-the best po niyan. Ayusin nyo na. Huwag nyo nang patagalin yan. Kasi mamaya, may mag-advise kay Tekram at i-consider nila na dahil magugulo, alisin tayo. Diba po? So, lahat po yan mawawalan. At kawawa po yung madadamay. Yung mga okay naman, hindi naman sumasali sa gulo, baka madamay po. So yan po, ipaalala lang naman. At hindi naman natin sinasabi na yun po talaga ang mangyayari. So sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna si Kuya July. Pero kung inyo po itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.